Well, diyan po natin makikita in another survey of First Pulse Asia na ang sa mga prioridad ng mga problema, napakababa po yung mga issue na pinapalaki po ng ating malalaking media na South China Sea dispute, Taiwan ngayon, and so on and so forth. So, pangkabuhayan talaga ang alalahanin po ng 99% ng ating populasyon. At yan po talaga ang walang binibigay na lunas, walang plano na ibsan ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Nakikita po natin ang mga issues po na dinala sa Korte Suprema, yung daang-daang bilyon na inilipat mula sa regular budget to mga special projects ng Kongreso, yung mga PhilHealth na pag-divert po ng pera ng PhilHealth sa iba't ibang mga gagawin po ng gobyerno, gastusin ng BBM government. Napakarami pong mga anomalous fund mismanagement po. But wala po tayong nakikita na yung 20 peso rice, nakita po natin, hindi po galing sa pagtataas ng productivity ng ating sakahan, kundi sa diversion ng pondo na 20 billion para sa campaign sa Bisaya para masabi na may 20 pesos na bigas na mabuti naman pinigilan ng COMELEC dahil electioneering nga yan. No? So wala po talagang direksyon na tama po si BBM sa ngayon. At desperado po ang sambayanan. Wala po tayong nakikita na pagbabago ay 3 taon pa ata si Bongbong Marcos, no? 3 taon pa, kahit kung ganyan po ang takbo ay before the 6-year ends ng kanyang term, ay collapse na po ang ekonomiya natin, collapse na po ang taong bayan sa gutom. And so I think people are becoming really desperate. I am hearing plans of some people to go into civil disobedience lamang kay BBM sa mga probinsya, harangan ng mga highway, ganyan, para ipakita ang protesta. And so on. So, hindi po magtatagal kung ganyan po at hindi magbago si BBM ng direksyon ng kanyang pamamahala po ng ating lipunan.